Explain? Ano pa ang i-explain mo? Jake, kung magsisinungaling ka na lang din lang, ayusin mo ha dahil kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang mga nangyari kani-kanina lang, galit na sigaw ni Elena kay Jake. Ipokrita siya kung hindi niya aaminin dito na nagsiselos siya sa mga nakita niya kanina. Imagine, may payapos-yapos pa ang malanding Annabel kay Jake. Piste, ano iyon gaguhan? Hiyahe. Mahal naman, huwag kang sumigaw. Okay, ganito na lang, sa kwarto na lang tayo. Promise, magpapaliwang ako. Saka, ang mga nakita mo kanina ay hindi dapat na ikagalit. Napansin mo naman siguro 'di ba, si Annabelle ang kusang yumakap sa akin. Nagulat nga ako nasa punto na akong gusto kong kumawala sa kanya, kaya lang, bigla ka naman dumating. Seryosong sagot naman ni Jake sa asawa niyang si Elena. Ngayon niya lang ito nakitang sobrang nagalit. Na para bang kulang na lang bubuga na ito ng apoy. Sa bagay, nakita niya pala ito uminom ng alak kanina. Baka napasobra dahil kitang-kita naman sa pisngi nito. Namumula kasi At kasalanan ko na naman kung bakit dumating ka agad ako. Ganoon ba, Jake? Alam mo, kanina pa ako gigil na gigil dyan sa kulasesi mo na iyan Galit nitong wika sabay pukol ng masamang tingin kay Annabelle. Kaagad naman niyang binalingan ng tingin sa Annabelle para utusan na umalis na muna ito. Para kasing habang nagtatagal itong nakikita ni Elena, mas lalong umiinit ang ulo Annabelle, please, umalis na ka muna, utos niya dito. Kaya lang, mabilis ding umiling si Annabelle. Ayaw umalis ng gaga kaya feeling niya, bigla sumakit ang ulo niya sa stress. Ano ba ito? Ano ba ang tamang gawin? Ang asawa niya ay halos bumuga na ng apoy sa sobrang galit or selos tapos ang babaeng pilit naman na dumikit-dikit sa kanya ay wala ding pakiramdam. Naghahanap din talaga yata ng gulo Bakit ako aalis? DJ, iyang dambuhala na iyan ang paalisin mo. Tingnan mo, wala siyang breeding at hindi ko alam kung bakit mo nagustuhan ang kagaya niya. Seryosong sagot ni Annabelle. Hindi na siya nakapagpigil pa at akmang haharapin niya na naman sana si Annabelle para kastiguhin ito sa ginawa nitong pang-iinsulto nito sa asawa niya pero nagulat na lang siya nang naunahan siya nitong si Elena. Napansin niya na lang na biglang dumapo ang palad nito sa pisngi ni Annabelle na labis niyang ikinagulat. Wala kasi sa nature nitong si Elena na nananakit Sa lahat ng oras, palagi itong mahinahon. Walang hiya kang balyena kalinaano ba kita ha? Bakit mo ako sinampal? Galit na sigaw ni Annabelle kay Elena. Hawak nito ang nasaktang pisngi habang mailuha ng umaagos sa mga mata nito. Sa sobrang lakas ng pagkakasampal ni Elena dito, tiyak talagang may kalalagyan ang tinamaan nitong pisngi God, ang bilis pala talaga ng kamay nitong asawa niya. Parang kidlat. Bakit kita sinampal? Wala lang trip ko lang. Balyena nga 'di ba? Minsan hindi ginagamit ang utak at nagpapadalos-dalos ng desisyon, kaya malas mo, mataas din ang tono ng boses ni Elena. Kung sa pataasan din lang ng boses, ayaw din patalo ng asawa niya. Mukhang nasagad yata ang pasensya ng asawa niya ngayong gabi at wala siyang balak na pigilan ito sa ginagawa nito ngayon. Kasalanan niya kung bakit ito nag-aalburuto ngayon, kaya ibigay ang gusto kung ano ang makakapagpasaya dito. Bahala na. Basta huwag lang itong saktan ng kahit sino, ayos na sa kanya. Hindi baling ito ang manakit, basta huwag lang itong masaktan. Nang sa gayon, makabawi man lang siya sa nagawa niyang pagkakamali dito. Nakakainis ka ng babae ka. Akala mo ba, hindi ako gaganti sa ginawa mo ha? Galit namang sigaw ni Anaele. Akmang gaganti din sana ito sa pagsampal kay Elena pero naging maagap si Elena. Nahawakan nito ang braso ni Annabelle at halos pilipitin nito iyon. Aray! Aray! Walang hiya ka talaga, Elena. Walang hiya ka. Bitiwan mo ako. Pagbabayaran mo itong ginawa mo sa akin. DJ, ano ba? Help! Sawayin mo nga iyang dambuhala na ito. Malakas na hiyaw ni Annabelle at talagang nagawa pa nitong manghingi ng tulong pero wala siyang pakialam. Wala siyang balak na tulunga. Away ng mga babae at wala siyang balak na manghimasok. Saka, gumawa na siya ng paraan para hindi na umabot sa ganito ang gulo pero matigas ang ulo ni Annabelle. Dapat kasi, sinunod nito ang utos niya dito kanina na umalis na. Hindi sana ito nakatikim ng malakas na sampal mula sa galit na si Elena.
Nasa ganoong sitwasyon ang lahat nang bigla na lang dumating si Fiona. Gulat ito sa nasaksihan. God! Ano ang nangyayari dito? Kahit na nandito na si Fiona, hindi pa rin nagpaawat si Elena. Talagang bumira pa ito ng mag-asawang sampal sa pisngi ni Annabelle na ikinapalahaw na nito ng iyak. Mukhang masakit dahil lumagapak talaga ang palad ni Elena sa pisngi ni Annabelle. Hindi makaganti si Annabelle dahil mas hamak na mas malakas si Elena dito. Kuya, ano ba? Bakit hindi mo sila sinaway? Hinayaan mo ang dalawang mag-away, saway sa kanya ng kapatid niyang si Fiona. Nakangiti niya naman itong tinitigan bago pa bulong na sumagot. As long as hindi dehado si Elena, hindi ako manghihimasok. Nakangisi niyang sambit. Kaagad naman siyang pinandilatan ng kapatid niya. Pasaway ka talaga. Ikaw kaya ang dahilan kung bakit mainit ang ulo ni Elena, kaya umayos ka. Baka mamaya, sa pisngi mo nalalapat ang palad niyan. Pabulong din itong sagot sa kanya. Muli siyang napatitig sa dalawang babae na noon ay wala naman ng ginagawa. Si Annabelle, nakasalampak na sahig habang umiiyak at hawak nito ang nasaktang pisngi samantalang si Elena, nakatayo sa harapan nito. Nakasimangot at mukhang hindi pa rin satisfied sa ginawa nito sa babaeng pinagsiselosan. Walang hiya ka talagang babae ka. Makikita mo. Makikita mo talaga. Isusumbong kita kina mommy at daddy. Huhuhu, umiiyak na wika ni Annabelle. Ramdam nito ang pananakit ng pisngi nito dulot ng malakas na pagkakasampal sa kanya ni Elena. Hindi niya akalain na ganito pala katapang ang babaeng ito. Akala niya kasi kayang-kaya niya ito pero nagkamali pala siya. Sinaktan siya nito and worst, ang lalaking pilit niyang pinagalalaban ay nanonood lang. Huwag sabihin ni DJ na under ito ng asawa nito. Hindi siya maniniwala. Wala sa dugo ng mga De La Fuente ang magiging under ng asawa. Kung hindi lang niya gusto si Jake, hindi talaga siya papayag na ganituhin siya ng dambuhala na ito eh. Sige lang. Magsumbong ka lang para malaman ng mga magulang mo kung gaano ka kalandi. Akala mo ba hindi kita urungan kang hitad ka? Kung hindi ka kayang kastiguhin ng mga magulang mo dahil sa mga ginagawa mo, pues ako hindi. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang kinalaban mo, galit ding sagot ni Elena kay Annabelle. Kahit papaano, satisfied siya sa nangyari ngayong gabi. Para kay Elena, nakaganti din siya. Tama pala talaga ang payo sa kanya ni Ate Butter kanina na hindi talaga dapat sila magpatalo na legal wife. Kapag may jera, sugod lang ng sugod hanggang nasa katwiran ka, at heto na nga, may nasampulan na nga siya at masarap pala talaga sa feeling. Nakaka-proud pala kapag may napabagsak kang malanding babae. DJ, tulungan mo ako. Look what she done. Look at the my face, pagsusumbong ni Annabelle kay Jake. Napatitig naman siya sa asawa niya na noon ay nasa tabi niya na pala. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito habang nakatitig din sa kanya. Ayos ka na ba? Hindi na ba mainit ang ulo mo? Seryosong tanong nito kaya naman kaagad niya itong pinaningkitan ng mga mata. Seryoso. Sa kabila ng mga ginawa niya sa babaeng nanlalandi dito, ito lang nagmaitanong ni Jake sa kanya. Na para bang ayos lang dito ang ginawa niya kay Annabelle. Sino ang tinatanong mo? Ako ba or iyang hitad na babaeng iyan? Sige, nakampihan mo na tutal, maawain ka eh, galit niyang wika dito. Pagkatapos sabihin ang katagang iyon, mabilis na siyang naglakad paalis. Hindi pa rin siya super satisfied sa mga nangyari. Mainit pa rin ang ulo niya. Hindi pa rin kasi mawala sa balintatawa niya ang mga nangyari kanina. Elena, please, hinayaan ko nang mailabas mo ang galit mo, kaya tama na. I know nakasalanan ko pero hindi naman pwedeng palagi kang ganyan. Nandito tayo para mag-enjoy sa party ni Daddy, hindi para mag-away. Seryosong wika ni Jake sa kanya. Napahinto naman siya sa paghakbang at seryoso itong hinarap. So, sinasabi mo ba nakasalanan ko ang lahat-lahat? Jake, may kabit ka. Sino bang asawa ang matutuwa? What? Come on, Elena. Huwag kang paranoid. Hindi porket iniligtas ko kanina si Annabelle, may namamagitan na kaagad sa aming dalawa. Hindi ganoon iyon. Tinulungan ko lang siya kanina at walang ibig sabihin iyon, seryosong sagot nito, pero wala siyang balak na maniwala sa sinabi nito ngayon. Hindi ako paranoid, Jake. Nagkataon lang talaga na gusto kong ipaglaban ang karapatan ko. Saka,
Aminado naman ako sa sarili ko na mataba na ako pero bakit ba paulit-ulit pang ipagsigawan ng babaeng iyan sa pagmumukha ko ang lahat-lahat, galit niyang tanong dito. Sa pagkakataon na ito, napansin niya na ang pagkainis sa mukha ni Jake. Sunod-sunod naman itong umiling. Saka, alam mo, sa mga ganyang galawan nag-uumpisa ang lahat. Kunwari walang relasyon. Kunwari idideni mo pero huwag ka baka magising na lang ako isang umaaga na baka kayo na. Hindi pwede iyon. Jake, kung may balak kang pumatol sa ibang babae, ngayon palang tapatin mo na ako. Hindi naman ako mahirap kausap You're impossible, Elena. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyo at kung bakit ka nagkaganyan. Bahala ka na nga. Kung ayaw mong makipagbati sa akin, di huwag, naiinis nitong wika at mabilis na itong naglakad paalis. Lalo namang nagpuyos ang kalooban niya sa inis. Imagine, inagawan siya ng lalaking iyon ng eksena. Siya dapat ang unang mag-walk out pero naunahan siya nito. Heist, nakakainis. Wala sa sariling muli tuloy siyang napatitig kay Annabelle. Sa totoo lang, hindi pa rin siya satisfied sa ginawa niya sa babaeng ito at wala din siyang pakialam kung anuman ang kahihinatnan sa pananakit na ginawa niya dito. Nakatitig siya sa maliwanag na buwan sa kalangitan nang maramdaman niya ang paglapit ng kung sino sa kanya. Pagkatapos ng medyo mainit-init na kumprontasyon sa pagitan nilang dalawa ni Annabelle kanina at pagkatapos mag-walk out ni Jake, nagpasya siyang dumiretso dito sa likod ng mansion. Nakaupo sa isa sa mga garden chair at nakatitig sa kawalan. Gusto niyang mapag-isa. Gusto niyang mag-isip at lalong gusto niyang magpahinga na muna. Feeling niya kasi, masyadong nakakapagod ang gabi na ito. Masyadong nakaka-stress na para bang gusto niya na lang munang ipikit ang mga mata niya para makapagpahinga muna siya. Ngayong gabi lang din siya unang nakaramdam ng pagsiselos at insecurities. Kanina lang din siya natutong manampal ng malandi. Ewan niya ba? Feeling niya, biglang nagdilim ang paligid sa kanya kanina dahil sa matinding galit. Ngayon lang din siya nakaramdam ng hiya sa sarili niya. Saka, paano na lang kaya kung malaman ito nila mommy at daddy? Baka mamaya, pagalitan siya ng mga ito Feeling niya kasi talaga, nagkalat siya ngayong gabi. Iha, bakit nag-iisa ka lang dyan? Nasa ganoon siyang sitwasyon nang marinig niya ang malumanay na boses ni Mommy Trixie. Dali-dali siyang tumayo nang mapansin niyang naglalakad ito palapit sa kanya. Mommy, hello po. Nahihiya niyang wika dito. Nang makalapit ito sa kanya, naupo ka agad ito sa isa sa mga bakanting upuan. Maupo ka, iha. Kahit na napakasaya ng party pero nakakapagod din pala. Mabuti na lang talaga at nagsipag-uwian na ang mga bisita. Pwede na tayong mag-relax. Nakangiti nitong wika sa kanya. Pilit naman siyang humiti kay mommy. Wala hindi siya nakakangiti ng tunay dahil guilty siya sa mga nangyari kanina. Feeling niya kasi talaga nagkalat siya. Mommy, sorry po, halos pabulong niyang sambit. Feeling niya, may bikig sa lalamunan niya habang sinasabi ang katagang iyon. Pinipigilan niya din ang maiyak. Sorry. For what? Teka lang, bakit parang ang lungkot mo yata ngayon? May problema ba? Nakangiting tanong nito sa kanya. Na para bang wala pa itong kamalay-malay sa mga nangyari kanina sa loob ng bahay. Na para bang hindi pa nito alam na may sinabunutan siya kanina. Sorry po kasi feeling ko, nagkalat ako. Mahina niyang sambit pero hindi pa rin niya mapigilan ang pagpiyok ng boses niya. Guilty nga kasi siya, di ba? Sobrang guilty niya. Ah, iyon ba? Tungkol ba ito sa nangyari sa may swimming pool? Teka lang, bakit ka nagsosorry gayong hindi mo naman kasalanan kung bakit nahulog si Annabelle sa swimming pool? Seryoso nitong tanong sa kanya. Wala sa sariling napakagatlabi siya. Nga, absuelto na siya doon sa swimming pool issue, tungkol sa pagitan nilang dalawa ni Annabelle, pero ang pananampal niya, kaya sa babaeng iyon, maaabsuelto pa rin kaya siya. Opo, nahulog po si Annabelle kanina sa swimming pool pero nasampal ko po siya nang makainom ulit kanina sa loob ng bahay. Masyado na kasing nakakainis ang babaeng iyon Feeling ko kasi, nilalandi niya ang asawa ko, tuloy-tuloy niyang wika. Bahala na ngayon palang aamin na siya, dahil alam niyang malalaman at malalaman din naman ito nila mommy at daddy, diba? Mas magandang ngayon pa lang, makita na ng mga ito na guilty siya. Ah, iyon ba? Sige, okay, naiintindihan ko. Ganyan talaga tayong mga babae kapag nagsiselos. Kung may basehan naman ang pagsiselos mo,
Sino ba naman ako para husgahan ka, diba? Nakangiting sagot nito na labis niyang ikinagulat. Hindi kasi talaga ito ang inaasahan niyang magiging reaksyon ni Mommy eh. Imagine, dinig niya pa naman, inaanak nila Mommy at Daddy si Annabel tapos hindi siya nito. Pagagalitan gayong nasaktan niya nga si Annabel kanina. Hay, hindi po kayo galit sa akin dahil sa ginawa ko kay Annabel, Mom. Gulat niyang bigkas at mas lalo pa siyang nagulat dahil malakas itong tumawa. Elena, babae din ako at siguro kung sa akin din nangyari iyon, baka hindi lang sampal ang matitikman sa akin ng mga malalanding babae. Asawa ka ng anak ko at iginagalang namin ang kung anuman ang nararamdaman mo. Nakangiti nitong wika. Tulala tuloy siyang napatitig dito. Gosh, gaano ba kabait sa kanya ang mga biyanan niya at bakit hindi man lang siya nito hinusgahan sa ginawa niya kanina? Na para bang ayos lang sa mga ito na may nasaktan siya kanina? Huwag kang mag-aalala, ihavalid ang nararamdaman mo kaninang selos kasi nakita din naman namin kung paano landiin ni Annabel si DJ. Noon pa man, alam namin na malaki ang gusto niyang si Annabel sa anak namin pero wala eh. Sa iba nakafocus ang paningin ng anak namin at ikaw lang din ang nagpabago sa kanya kaya naman nasa sa iyo ang lahat ng suporta namin. Huwag kang maaalala, hindi kami magagalit sa iyo dahil lang may nasampal ka kanina. Nakangiti nitong muling wika. Hindi niya na din tuloy mapigilan ang mapangiti. Kahit papano, gumaan ang pakiramdam niya sa sinabi ni Mommy ngayon lang sa kanya. Heist, siguro kung ganito kabait lahat ng biyanan, wala sigurong mag-asawang maghihiwalay. Ano pa ang ginagawa mo? Huwag mong sabihin na balak mong magmukmok dito buong magdamag. Nasa may garden sila Brianna pati na din ang iba pang mga kapatid at mga pinsan. Pumunta ka na doon. Makijoin ka sa kanila dahil kaming dalawa ng Daddy Dominic mo, magpapahinga na kami. Sulitin niyo ang mga oras na kumpleto kayo para makapagbunding kayong lahat dahil bukas at sa mga susunod na araw, lahat kayo ay magiging abala na naman at hindi natin alam kung kailan ulit tayo magkatipon-tipon. Nakangiti nitong wika sa kanya sabay tayo. Wala sa sariling mabilis na din siyang napatayo. Mom, thank you po. Nakangiti niyang wika dito. You're welcome iha. Basta ikaw, malakas ka sa akin eh. Sagot din naman kaagad nito. Pagkatapos noon, nag-umpisa na itong humakbang kaya mabilis na din siyang umagapay dito. Mom, ano po kasi may kailangan po sana akong itanong sa inyo. Muli niyang wika. Napahinto naman ito sa paghakbang at seryoso siyang hinarap. What is it iha? Tanong nito. Nahihiya man, wala na siyang nagawa pa kundi sabihin dito ang kailangan niya. Ano po kasi eh? Gusto ko po sanang tanungin sa inyo ang kumpletong address ng klinik na. Iyon ba? Well, kailan mo ba gustong pumunta? Sasamahan kita para maipakilala kita sa mga staff. Kaagad din naman itong sagot. Pambihira talaga itong si Mommy, hindi man lang siya pinatapos sa sasabihin niya pa sana eh. Anytime po, Mom. Saka, gusto ko din po sanang mag-GFX para magbawas ng timbang. Nahihiya niyang wika dito. Lalong lumabad naman ang ngiti sa labi ni Mommy. Tinitigan pa nito ang kabuuan niya bago tumango-tango. Ako ang bahala. Maghahire ako ng magaling na dietitian para makatulong sa iyo sa balak mong pagbabawas ng timbang. Nakangiti nitong wika. Kaagad namang bumaha ang matinding tuwa sa puso niya. Heist, sobrang sarap sa pakiramdam na may biyanan kang handang sumuporta sa iyo sa lahat ng oras. Well, settled na pala kaya simula bukas, magda-diet na siya. Sisimulan niya na ang pagbabawas ng timbang para hindi na siya masabihan na balyena ng mga taong naghahabol sa pogi niyang asawa. Pagkatapos ng medyo mahaba-haba pang pag-uusap nila Mommy Trixie, kaagad na din itong nagpaalam sa kanya. Pumasok na ito sa loob ng bahay samantalang nagpasya siyang sumilip na muna sa may swimming pool. Medyo naliwanagan na ng takbo ng isipan niya at ready na ulit siya na makihabulilo sa mga kapatid ni Jake. Kaya lang, sa pagsilip niyang iyon, una niya talagang nakita ay ang asawa niyang si Jake. Kasama ng mga kapatid at pinsan na umiinom ng alak. Daddy, pupunta pa ba ako? Hindi pa ako ready na makaharap ulit si Jake. Baka mamaya, magtalo lang kami. Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Hindi naman siya ganoon kapabebe pero parang ganoon na nga. Para kasing gusto niyang ipakita kay Jake na nagtatampo pa rin siya dito. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapabuntong hininga. Bigla siyang nawalan ng gana na lumabas.
Siguro, imi-message niya na lang si Ate Brianna at magdadahilan na lang siya na masakit ang ulo niya at hindi na siya makakalabas para makisali sa inuman ng mga ito. Nakakahiya naman kasi kung hindi siya darating ng walang pasabi. Baka kasi pag-isipan ng mga ito na masama ang ugali niya. Naisip niyang iyon, dali-dali niya nang inihakbang ang mga paa niya papasok ng bahay. Dumiretso na siya sa kwarto nilang dalawa ni Jake. Naglinis ng katawan at ilang saglit lang, nahiga na siya ng kama. Bago siya nagpasyang matulog, nag-message muna siya kay Ate Brianna. Nanghingi ng sorry at sinabi niya na masakit ang ulo niya. Pagkatapos ma-send ang mensahe, basta niya na lang ipinataong ang kanyang cellphone sa gilid ng bedside table at nagpa siya ng matulog. Kaya lang, hindi pa man siya nakakatulog, naramdaman niya na lang bigla ang biglang pagbukas ng pintuan ng kwarto. Hindi niya alam kung sino ang biglang pumasok pero sure siyang si Jake ito eh. Sino pa ba naman ang pwede diba? Elena, mahal. Ano ang problema? Sinabi sa akin ni Ate Brianna na sumasakit daw ang ulo mo. Sabi ko naman kasi sa iyo, huwag kang uminom ng alak dahil hindi ka sanay eh. Confirm si Jake nga ang biglang pumasok ng kwarto kaya naman, nagkunwari siyang tulog siya. Hindi niya ito pinansin at ipinikit niya na ang mga mata niya. Kahit na malambing ang tono ng boses nito nagpa siya siyang deadmahin na muna ito. Nagtatampo pa rin siya dito sa asawa niya eh. Hindi niya talaga ito kakausapin hanggat hindi niya ito nakikitaan ng pagsisisi. Kumbaga, pahihirapan niya muna ito kahit kaunti lang. Sa panahon ngayon, bawal na ang magiging marupok para matatakot na itong umulit sa kasalanan na ginawa nito sa kanya kanina. Mahal, lasing na yata ako. Huwag mo naman akong deadmahin oh. Alam kong mali ako kanina kaya nga pagkatapos noon, hindi ko na pinansin si Annabelle at hindi ko na talaga hahayaan pa na makalapit ang babaeng iyon sa atin kahit na ano ang mangyari. Narinig niyang wika ni Jake. Hindi pa rin siya umiimik. Wala siyang balak na kausapin ito lalo na at nagtatampo pa rin siya. Masama pa rin ang loob niya sa mga nangyari kaya bahala na. Saka na lang niya ito kakakusapin kapag okay na ang kalooban niya para iwas away diba? Kaya lang, sadyang makulit talaga yata itong si Jake, dahil naramdaman niya na lang ang pagdampi ng palad nito sa kanyang noo. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapalunok laway. Ano ba? Bakit ba ang kulit ng lalaking ito? Hindi ba nito nakikita na natutulog siya? Sorry na. Promise, hindi na ako ulit. Hanggat hindi mo ako pinapatawad, hindi din kita titigilan. Kukulitin kita hanggang sa manawa ka. Muli nitong wika. Pigil niya naman ang sarili niyang mag-react sa sinabi nito. Hindi na din siya nakatiis at umikot na din siya patagilid patalikod dito. Sabi ko na nga ba gising ka diba? Alam kong gising ka kaya mag-usap tayo. Sige na mahal. Please sige na kausapin mo ako. Alam mo naman na hindi ako mapalagay hanggat alam kong maisama ka ng loob sa akin eh. Muli nitong bigkas. Hindi na noon niya ang inumpinsahan nitong haplusin kundi likod niya na. Hindi na din siya nakatiis pa at naiinis na siyang napapiksi. Ang kulit din talaga ng lalaking ito eh. Jake, ano ba? Kung ayaw mong matulog, magpatulog ka. Ang kulit naman eh, naiinis niyang wika sabay bangon. Sino ba naman ang makakatulog kung ganitong parang may bubuyog na bubulong-bulong sa tagiliran mo diba? Elena, mahal naman eh. Galit ka pa rin ba? Nagsorry naman na ako eh. Patawarin mo na ako. Seryoso nitong wika. Hindi niya naman mapigilan ang mapairap. Hindi ganoon kadali kalimutan ang ginawa mo kanina Jake kaya tigilan mo ako. Kung talagang nagsisisi ka sa ginawa mo, ipakita mo sa gawa. Hindi porket sinabi mo ngayon na iiwasan mo na si Annabelle, okay na tayo. Hindi ganoon iyon, naiinis niyang bigkas. Napansin niya namang natigilan ito. Malungkot na tumitig sa kanya bago dahan-dahan na tumango. Okay, naiintindihan ko. Sige matulog ka na. Pasensya na kung naisturbo ko ang pagtulog mo, mahal. Seryoso nitong sagot sa kanya. Hindi naman siya umimik at nagpasaya na siyang nahiga ulit ng kama. Hindi niya na talaga pinansin pa itong si Jake. Papanindigan niya ang tampururot niya. Hihihi. Nang muling sumayad ang kanyang likod sa kama, kahit papaano, nakatulog din naman kaagad siya. Iyon nga lang, hindi niya alam kung anong oras siyang nakatulog dahil naramdaman niya na lang na may kung sinong humahalik sa kanyang pisngi. Nang imulat niya ang kanyang mga mata,
hindi niya mapigilan ang magulat nang sumalubong sa paningin niya ang hitsura ng kanyang asawa. Nakatunghay ito sa kanya. Namumungay ang mga mata at naaamoy niya ang alkohol sa sistema nito. Mahal, lasing ako. Galit ka pa rin ba? Hindi ba pwedeng saka ka na lang magalit sa akin? Promise hindi na talaga ako ulit. Narinig niyang sambit nito. Makulit na nga dahil lasing na at tiyak siyang hindi talaga siya nito titigilan. Jake, pwede ba? Matulog ka na nga. I know na lasing ka na kailangan mo nang matulog. Bukas na lang tayo mag-usap, okay, yamot niyang sagot dito sabay talikod niya sa gawin nito. Pambihira ang sarap na ng tulog niya pero kung makadisturbo itong asawa niya, wagas. Heist! Hindi niya na namalamayan pa ang mga sumunod na nangyari dahil kaagad na din naman siyang nakatulog. Bahala na nga lang itong si Jake. Alam niyang hindi talaga siya nito titigilan at patuloy siya nitong kukulitin kaya dinampot niya pa ang isang unan at itinakip sa kanyang tainga. Samantalang si Jake or DJ naman hindi mapigilan ang mapailing. Hindi pa rin effective sa asawa niya lahat ng pagmamakaawa niya. Wala talaga. Siya pa naman iyong tao na hindi talaga makatulog hanggat alam niyang may tampo sa kanya ang asawa niya. Minsan, mahirap din pala ang maging gentleman Nami-misinterpret lalo na ng mga taong nakakakilala sa kanya. Kanina, sa inuman nila ng mga kapatid at pinsan niya, ang issue niya ang naging pulutan. Inaasar siya ng mga ito na baka ma-outside the kulambo daw siya. Hindi pa naman nangyayari dahil nandito pa rin naman siya sa tabi ng asawa niya. Nagpa siya na lang siyang mahiga sa tabi nito. Iniyakap niya pa ang braso niya sa nakatalikod na asawa niya sa kanya. Ayos na ang ganito. Makontento na lang siya sa ganito kaysa naman sa matulog siya sa ibang kwarto. Siguro, pipilitin niya na lang na makatulog. Malay mo naman bukas, baka hindi na mainit ang ulo ng asawa niya sa kanya, 'di ba?